Na tayo sa panglimang mensahe. Apat. Pang-apat na mensahe. Ngayon ang magkakaroon ng Pang-apat na mensahe na ipagkakaroon ng ating kapatid na si Ginoong Sander. At ang ating interpreter ay si Tinang Isis Caro. Ikaw, siya ang magbubusulalya. Ikaw ang magbubusulalya. Open daw. Ano din ako? Open mga. Hindi. No. Hindi, hawak ko. Matapon. sumayin niyo ang aking pag-ibig. Ang aking pangungumusta sa aking mga anak. Ako ang Espiritu ng Diyos na nararapat taglayin niyo ang aming mga bunga sa lahat ng pagkakataon. Espiritu ng Diyos na nangunguna lagi sa bawat gagawin niyo. Ako ang inyong gabay, ang patnubay sa lahat ng inyong mga paglilingkod sa mundo. Ako ang kapangyarihan ng Diyos na kailanman ay hindi maglalaho sa inyong mga buhay. Ako ang nagkakaloob ng mga mahalagang buhay. Kaya't marapat lamang na ito'y ay sa pamuhay ninyo na naayon sa kalooban ng Diyos. Aking mga anak, alisin ang mga pag-aalala. Dahil ako ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa inyo. Ako si Ako. Ako ang Diyos noon magpahanggang sa ngayon na nararapat kilalanin ang lahat. Ako ang Diyos na unang umibig sa bawat isa sa inyo. Ako ang Diyos ng kaayusan. Ako ang Diyos ng pagbabago. Ako ang Diyos na mapangyayari ko ang lahat ng bagay sa inyo. Ako ang Diyos na nagkakaloob ng mga bagay na iyan. O kaya't ibahagi din ninyo ang ibang pagpapala sa inyong mga kapwa. Tulad ng kagalakan, tulad ng kababaan, tulad ng mabubuting bagay na inyong natututunan sa aking mga upang sila rin ay mapanuto rin tulad ninyo sa kanilang mga buhay. Kaya't sa araw-araw ninyong paglilingkod, huwag ninyong hahayaan na hindi maging malinis ang inyong mga puso. Ang kalinisan ng inyong puso at kalooban ay makatutulong upang ako'y maghari sa bawat buhay. Ako ang Diyos ng kagalingan. Ako ang Diyos ng lahat ng bagay. Dahil kung ano man ang inyong mga pangangailangan, kaya't aking mga anak, huwag ninyong pagtakahan. Kung ang iba, ako'y nakikita sa ganung parang. Kung ang iba ay pinagkakalubang ko ng mata, na makita ako, o magkaroon ng kapangyarihan ng kanilang mga mata, ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga kamay, dahil ako ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ano man ang inyong nakakanaw, ang lahat niyan ay lagbas sa kanya. Alisin ninyo ang inyong mga pagdaramdam. Isapamuhay ninyo ang aking mga aral. Isa-isa man lamang. Na ito'y sumayin yung mga puso't kalooban
at maisapamuhay ninyo. Ito'y akin ang kagalakan. Kaya't aking mga anak, manatili kayo sa piling ng Diyos na nagkakaloob ng mga mabubuting bagay. Huwag na kayong paaalitin pa sa mga masamang espiritu upang hindi kayo maparusahan hanggang sa wakas ng inyong mga buhay. Kundi, ang hangarin ninyo na kayo ay makapagbalik loob sa Diyos. Makasama kayo ng inyong mga kapatid. Ako'y kanilang papupurihan. Kasama kayo at isa kayo roon na aking mapagmamasdan. Dahil iyan ang nararapat gawin ng aking mga pagpuri at sumamba sa akin. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Magbahagi ng aking pag-ibig. Sumunod sa aking kaloob. At sumunod sa aking mga ipinag-utos. Dahil sa mga panahon ito, hindi ninyo magugustuhan kung kayo ay aligid ang lahat ng bagay. Itakwil ninyo ang lahat ng yan ng iba. Itapon ninyo sa lagay at ako ang bahala sa bawat isa. Dahil naririto kayo, yan ang aking kalooban. Kayo ay aking itinakda sa usapan upang sundin ninyo at tuklin ninyo ang lahat ng bagay na mabubuhay. Kung kaya't ang inyong mga tungkulin na aking pinagkatiwala, naway lagi ninyo itong pagsumikap na maganap sa inyo. Ay sa pamuhay ninyo ang aking mga aral. At yan ay aking palalaman. Hanggang sa kayo ay maging bihasa sa mga mabubuhay. Kaya aking mga anak, ang pagkatakot ay hindi nagmumula sa akin. Yan ay aking ikinalulugan. Alisin ninyo ang mga pagkatakot ninyo, pag-aalinlangan sa inyong mga puso at kalooban. Dahil ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang nararapat na parangalan, hindi kung sino-sino. At ako ang nararapat sambahin ang aking mga anak na nilikha na aking kawalan. Kaya inyong ipaunawa sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapwa, kung ano ang mga kaganapan na inyong nasasaksihan dito sa aking bagong Jerusalem. Dahil yan ang aking kalooban na mangyari at maganap sa mga panahon dito. Kung kaya, nawa lagi kayong magkaisa sa aking gawain, sa aking mga itinatakdang pakikipagtipad. Dahil iyan ang aking kalooban. Walang sino man ang mangunguna sa akin. Ako lagi ang mangunguna sa bawat ihahakbang ng inyong mga paa. Sa bawat gagawin niyo, gagampanan ko. Sumunod naman kayo sa akin. At ang aking pangako, tunay, nasa sa inyo. Tapat ako kung mangako aking mga. Dahil sa isang kumpas lang ng aking mga kamay, iyan ay sasa inyo. Huwag ninyong katakutan ang inyong mga kapwa sa sarili. Dahil ang katakutan ninyo, ang inyong mga pagkakasala, ang inyong mga ipinag-iisip at ipinaparatang sa inyong kapwa. Dahil ito'y hindi ko pinalulugdan. Kaya, kung ano man ang inyong mararanasan, ano man ang inyong masasagusan, nariyan ang inyong pulong lingkod. Itanong ninyo sa Kanya. Dahil masigit na nakakaalam na siya sa bawat isa sa inyo. Marami na siyang karunungan na aking pinagtayo. Dahil ang karunungan na
yan ay ibabahagi niyo sa bawat isa sa inyo. Huwag kayong mahihiya, aking. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mag-aalala. Dahil yan ay ating kalooban. Kaya, masigit pang lalalim ang inyong mga pananampalataya, ang inyong pagtitiwala. Kung kayo ay mananatiling tahimik at pakikinggan ng aking pag-aaralan, pagninilayan. Dahil siya man na inyong punong lingkod, lahat ng bagay ay kanyang pinag-aralan. Sinanay din siya ng aking tagapaglingkod sa templo. Ipinadala rin siya sa isang pagtitipon na doon niya natutunan ang lahat ng karunungan na nagmumula sa akin. Kaya't kayo na aking mga anak, huwag kayong magtaka kung ako'y may mga himala, may mga hiwaga na ipinagkakaloob sa ubasan ito. Dahil yan ang aking kalooban. Unawain niyo lamang ang aking mga aral at pasasaan na higit natataas ang antas ng inyong pananampalataya. Hindi mawawala ang inyong mga pananampalataya na malaon ko ng pinangangalagaan dahil magpahanggang sa ngayon. Ako ang Diyos na nangangalaga sa bawat isa sa inyo. Kaya't kayo man ay pahalagahan ninyo ang mga bagay na aking pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Dahil ako'y may takda sa bawat isa sa inyo. Ito ay inyong unawain aking mga. Nariyan ang inyong pumagod. Maaari din kayong magtanong sa kanya ng mga bagay na hindi pa ninyo nauunawaan. At siya ang aking pasto na ipinalaga dito sa kawang ito. Kaya unawain niyo lamang ang lahat at pag-aralan ninyo ng mabuti upang masigit pang madaragdagan ang inyong mga karunungan, aking mga. Hindi lamang dito kayo aking pahahayuin sa iba't ibang bansa na aking itatakda upang kayo ay makilala nila na magpapakilala sa inyong Diyos na pinagpilit ko. Dahil ito ang aking kalooban na ako'y makilala rin nila na maparangalan din ninyo ang aking pangalan. Aking mga anak, huwag nawa sana kayong masusuwayin pa. Sundin ninyo ang inyong mga kapatid na naririto, na masigit pa, na malaon pa, nakapag-aral na sa aking mabuting salita. Salita ko na nagbibigay buhay. Salita ko na nagpapahalaga sa bawat isa. Salita ko na papatimo ng lahat ng mabubuting bagay sa inyong mga puso at kalooban. Gamitin ninyo ang inyong mga puso sa paglilingkod. Gamitin ninyo ang puso ninyo. Dahil kapag ginamit ninyo ang inyong puso, nakatitiyak kayo ang katagumpayan. Hanggang sa muli natin pagtitipan. Ako si ako. Ako ito. Ang inyong ama na tinatawag ninyo sa tuwing. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Papurihan niyo lagi ang aking pangalan. Papurihan niyo lagi. Praise Yahweh!